Kausapin po natin ngayon si Hubert Webb, live mula sa Pasay. Magandang gabi sa iyo, Hubert. Si Mel Tiangco ito. Magandang gabi rin sa iyo, Mel, at sa mga manonood mo. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Hubert, kanina nabanggit mo yung salitang evil no? At medyo na ano yung mga tao dyan sa salitang yan Sino ba yung mga tinutukoy mo nang mabanggit mo yung salitang evil sa press conference? Mel, wala. Siguro those people lang na nagsisinungaling. Nandun naman, Mel, sa 10 Commandments yun. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor, di ba? So, pag hindi ka sumusunod sa Diyos, saan ka? So sa paningin mo, Hubert, sino-sino yan? Yung mga nagsisinungaling? Marami. Marami ba? Marami ho yan, pero hindi na parang banggitin ko. Alam na po nila kung sino sila. Pero alam mo, ayon kay Ginoong Laura Visconde, napatawad ka na raw niya, no? At hindi na daw siya galit sa'yo. Pero nagbago ang paniniwala niya na ikaw ay talagang hindi nagbabago yun Ikaw daw talaga pinaninindigan niya. Ikaw daw talaga Ano reaction mo dyan? Di ba, Mel, ang sinabi niya rin, si Jessica Alfaro ay sinabi niya yun talaga daw nagsasabi ng totoo. So, ngayon napatunayan na nagsisinungaling siya, dito naman siya sa bago at ako na naman daw. Marami siyang sinabi na sigurado siya na si Jessica Alfaro ay totoong witness at nagsasabi ng totoo. Ngayon po, napatunayan natin, hindi nga po. Paano ho yan? Paano nga yan? Ano inyong susunod na hakbang, Hubert? Meron ba? Our family are all studying our alternatives. And we will act as a family on what we decide on. Hubert, kasama ko si Mike Enriquez. Meron din siyang tanong sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Hubert. Magandang gabi rin sa'yo, Mike. Okay, ipa-follow up ko lang yung tanong ni Mel. Sa mga abogado ninyo, so far, mula nung naganap yung press conference hanggang ngayong gabi, ano na pag-usapan nyo ng mga posibleng hakbang o mga tinatawag na options na bukas sa pamilya ninyo, Hubert? I think the possible disbarment is there. Tapos nag-aantay kami na ilabas nila yung mga pangalan ng mga nagsasabi nandito ako. We will see if there are possible lawsuits against them as well. Okay. Ibig sabihin, pati yung yung mga saksi, posibleng kasuhan nyo rin. Okay, huling tanong na para sa gabing ito, Hubert. Anong mensahe mo sa Department of Justice sa NBI sa lahat nitong mga nangyaring ito? Sinabi na they're after justice, di ba po? And the truth. Kung ganun, bakit po nilabas si Jessica Alfaro na ngayon sinasabi nila na sinungaling? Please make up your mind on the truth. Yun lang. Okay. Maraming salamat, Hubert Webb. Magandang gabi sa inyo dyan. Marami rin salamat po sa inyo. Biti ng ilang militanteng grupo sa mga nagawa ni Pangulong Aquino sa kanyang unang taon sa pwesto. Kaya bilang boss ng Pangulo, ano kaya ibibigay nilang grado rito? Nakatutok si Maki Pulido. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Isang taon na bukas mula ng bitiwan ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga salitang ito. Ito pa lang para sa mga militante, bitin na umano sa sukatan ang unang taon ni Pinoy sa panunungkulan. Walang pagbabago sa ilalim ni Aquino. Tingnan na lang daw ang statistics. Kung boss talaga ni Pinoy si Juan de la Cruz, bakit mas dumami pa raw ang nakakaranas ng gutom? Tinukoy nila ang SWS survey noong first quarter ng taon kung saan mula 19% noong 2010 ngayon 20.5% o 4.1 milyon na pamilyang Pilipino. Dumami rin ang walang trabaho na pumapatak na sa 11.3 milyong Pinoy. Ayon naman daw sa statistics ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng bilihin, 4.7% na ang inflation rate mula sa tinatayang 3% noong 2010. Binibigyan po natin ng failing mark o napakababang grado ang Administrasyong Aquino sa unang taon nito, lalong-lalo na doon sa mga mahalagang usapin
at mga bagay na talagang merong epekto sa ordinaryong mamamayan. Kung bagsak ang gradong ibinigay ng mga militante sa unang taon ni Pinoy, ang minorya sa mababang kapulungan ayaw naman magbigay ng grado kahit kumbinsido silang walang direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Dapat daw, grade ni Pinoy ang sarili niya. Ang gusto namin na ipaabot sa Pangulo, ang wake-up calls na masama na ang lahat na economic and social indicators. They're all down. At kasama na rin yung sa kanyang popularity and trust ratings, bumababa rin. Kaya he should do everything to rectify the situation. Wala pang ibinibigay na reaksyon ng palasyo pero dati nang sinabi ng Malacanang na masyado pang maaga para husgahan ang administrasyong Aquino. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, batang nakainom ng muriatic acid. Kamusta na kaya ang lagay? Sa China, may isa na namang batang naipit sa pader. Lalaki na yan nakaberde sa Amerika. Ito, nahulog mula sa escalator. Naku po, Floyd Mayweather Jr. handa nang makipagsagupa kay Manny Pacquiao. Kakasa naman kaya si Pacman? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.